So good day sa inyo mga kasabwat. Wala nang intro. Turuan ko kayo kung paano mag-shift ng gear para maiwasan yung madamage yung mga nyo, yung mga piyesa sa loob. Pero hindi tayo mekaniko based on experiences lang tayo. So ayun mga guys, alin ba yung nauna pag nagkakambyo? Kapag primera, segunda hanggang third gear, laging una to. Ayan. So pag arangkada kayo, di ba pagka normal lang na arangkada, ika-clutch nyo to, tapos pipigay nyo to. Ayun. So hindi siya smooth. Gawin nyo, iaabante nyo ng konti, piga sa clutch. Ayan, sabante nyo ng konti, di ba? Smooth yung hindi nyo mararamdaman na nag-ano kayo na nag-gear. So pag arangkada naman guys, ganito naman. Ayan. So pasok ng cambio, laging nauna to guys. So laging nauna yan, nauna to, piga muna din pasok yung cambio. Ayun, para hindi nabibigla yung natin mga cambio sa loob, gaya ng sa needle bearing. Yan, lagi napupudpud yan kadalasan pag hindi maganda yung pasok ng ng cambio. Kaya kahit bago yung motor mo, alaga mo sa change oil. Pag hindi ka marunong magpasok ng cambio, mabilis magkaroon ng sira yung ating mga makina. Pag unang arangkada, abante nyo muna ng bahagya hanggat maaari, tapos ipasok nyo yung primera. Pansin nyo, halos hindi nyo ramdam na pumapasok yung primera, pero naka-primera na siya. Kasi pagka normal lang, nalagatak siya eh. Pagpasok din ng segunda, ganun din. Piga muna sa clutch, tapos sa kanya ipapasok din dito sa paa yung clutch pedal. Pero kapag mabilis na, halimbawa third gear, ipapasok nyo na sa kwarta, mas kailangan pag mabilis yung takbo, mabilis din yung pasok, doon pa lang sila magsasabay. Doon pa lang dapat sabay yung sa clutch lever at dito sa cambio natin. Doon pa lang dapat sila magsasabay. Alright, mamalasan kasi kahit yung motor natin ay alaga sa change oil, sa laging may sira. Mapapansin nyo, maraming nagko-comment, maraming na laging may sira bago-bago pa lang. So kailangan alam niyo yung nung pagpapasok ng cambio. Wala tayong RPM, kaya na tayo pakiramdaman natin yung makina. Ayan, nasa third gear na. So huwag pati kayo masyado naghahawak sa clutch. So hanggat maaari guys, pag-aralan nyo mabuti yung pagpapalit ng gear, yung smooth na pagpapalit ng gear at pagbabawas. Yung halos hindi nyo nararamdaman na parang may lumulundag kayo or bumibigla yung motor, kasi doon madalas nasisira yung natin yung sa may needle bearing ng makina natin. Minsan idle gear. Ayan, kaya mapansin nyo, may mga motor, may mga TMX na bago pa lang ipinasok nyo. Sige, pasok yan. May mga TMX na bago pa lang, alaga naman sa change oil, ang nangyayari, biyak agad yung makina, durog ang bearing, sira ang idle gear, sira ang needle bearing. So yun, sa pabiglang pagkakambyo. So kaya hanggat maaari guys, mapag-aralan nyo kung ano yung proper na gearing. So may RPM din naman, pero ako hindi ako sumusunod dati sa RPM. Pinapakiramdaman ko lang yung makina kung kailangan nang ipasok yung cambio. Kasi minsan na yung RPM, hindi pa pumapalo dun sa dapat ipasok yung cambio, katal yung makina, parang hirap. Kaya bago pa mahirapan yung makina, ipasok mo na yung cambio. So nagtatanong sila kung sabay daw ba talaga. Sa una, hindi. First gear, second at third, hindi yan nagkakasabay. Pag humahataw ka na part ng 3 to 4, saka lang sila magsasabay itong
kasi mabilis yung takbo eh. Kailangan mabilis din yung shifting mo para halos hindi mo maramdaman na nagpalit ka ng ganyan. Kaya nito, ayan, segunda. So, ipapasok natin yung third gear. Ayan. So, laging may una ng konti, siguro mga 3 seconds bago ka 3 to 2 seconds. Ayan, mga ganyan. Kasi mabagal naman yung takbo natin eh. Siyempre, mabagal din yung shifting. Kailangan matutunan yung proper gearing ng ating PMX. Gearing, yung pagbabawas. So, doon tumatagal yung buhay ng ating ng ating mga makina. Hindi effective yung mga sinasabi na change oil lang sa mga baguhan. Hindi talaga epekto yun. Kailangan maging ka muna, maging veterano ka sa pag-shift para masabi mong change oil lang sapat na, diba? Kasi yung mga yun, mga nagsasabing gano'n, mga veterano na yun, alam na nila kung paano ipasok yung cambio, alam na nila kung kailangan nang ipasok ng smooth yung cambio nila, kaya bihirang-bihira talaga silang masiraan ng loob ng makina. Unlike sa mga baguhan na hindi pa masyadong alam. So, ayun, importante na pag-aralan nyo guys. Makuha yung tamang smooth ng pagpapasok ng cambio. Pero syempre, bago nyo makuha yan, kailangan maganda yung tono ng clutch nyo. Clutch cable. Maganda yung pre-play. Kailangan sakto yan. May pre-play yan guys. Ito may pre-play yan. Pati yung sa baba, may pre-play din yun. Kailangan maganda ang yan, tono. Para kada pasok ng cambio, accurate. Hindi natin masubukan. Ayan third gear. So laging nauna to ng bagya bago tumapak sa kasi pag pinagsabay niyo yan sa low RPM, sa mabagal na takbo natin, parang yan, lumulundag o nabibitin. Basta tandaan nyo lang guys, pag magpapasok kayo ng cambio, timing nyo. Practicing yung pagpapasok ng cambio na smooth. Kasi yun yung magpapatagal naman natin na mga gears. Kailangan hindi delay yung pasok, hindi rin advance. Kailangan sakto lagi ang pasok ng cambio. Kasi yung mapapansin nyo, laging may mababasa kayo nagko-comment na okay naman ako sa change oil eh. Lagi naman, alala ko naman sa pagpapalit ng So, yun pala, sa paggagamit nila, hindi nila nakukuha yung proper way ng paggamit ng clutch. Kailangan lang talaga guys, pag-aaralan yan. Sa katagalan mo naman ginagamit matututunan mo yan, yung mga bagay na yan. Pero as long as kaya mong pag-aralan ngayong bago ka pa lang, kung mababaguhan ka pa lang sa pagmumotor, kailangan practicein mo na yan. Para maiwasan yung kabago-bago, hindi pa maabot ng 25 to 30 kilometers yung odo, biyak na yung makina. Tsaka sa ganitong stoplight guys, iwasan yung magbabad sa clutch. Ayan, iwasan yung magbabad dito hanggat maaari, i-neutral nyo agad. Kasi nakakasira ng yan, nakakadali ng lining. Hindi naman ganun kaagad, katagalan pag palagi mong ginagawa, alayan mo, sira na yan, gas-gas na yung lining. Kaya kung mapapansin nyo yung mga nagta-tricycle, sila mga master nila yan. Pag mapapansin nyo yung mga makina nila, labas na yung labas na yung mga langis, mga pero ang lalakas pa rin, functional pa rin. Hindi na overhaul kasi nga mga na yan, master na nila yung pagpapasok ng cambio alam na nila kung paano ipasok ng cambio, paano yung paggamit ng tamang engine brake. So yun lang yung masasabi ko, yun lang may i-advise ko guys, sa pag-aralan yung mabuti, tamang shifting. Basta lagi tandaan nyo, kapag magpe-first gear, second hanggang third, lagi nauna ang clutch lever muna pisil, then pasok ng cambio. So ayan sa third gear tayo. Pasok natin third gear. Wait lang. Ayan Off.
bawas. Ayan o, third gear, papasok natin yung kwarta. Pabilisin nyo muna bago nyo ipasok. Ganon, mabilis diba? Halos hindi nyo mararamdaman na pumasok kayo sa kwarta, tapos ito kinta. O diba? Ganon. Ayan, pag magbabagal na kayo, bumba ng konti, bawas. Ayan, tingnan madali. Alright, so ganun lang guys. Ayan, bomba ng konti, bawas. So syempre, wag nyong bibiglayin ng release. Pag naipasok nyo na yung cambio, lalo't nasa low speed pa kayo, wag nyo munang bibiglayin ng release. Kasi pag binigla nyo ng release, makalundag yan. So yun guys, practicein nyo lang ng practicein yung mga ganong habits ng pag-ship, para hindi masyado nabubugbog yung mga parts na maaaring tamaan sa ating motor pagka baldag tayong kumambyo. Kasi ang madalas na dito na natatamaan yung return spring ng natin. Minsan mararamdaman nyo ang hirap ng ibalik ng cambio ng ating motor. Matigas na siyang ibalik. Maganda naman yung tono ng pero ang hirap ibalik. May tama na pala yung pinakang sa starter niya sa may return spring. Nagkakaroon na pala, napuputol na. So sa maling yan, sa maling pagkakambyo, sa maling mga pasok ng cambio, maling diin. Minsan matigas, napipilit na ating ipasok yung cambio. Ito may mga hams. Pag may ganitong hams guys, huwag niyong bibiglain. Kasi madalas tayo pag may ganyan na hams, pag katawid ng hams, nyo agad, aarangkada nyo agad ng sobra. So dapat alalay lang, na pepper sa yung mga makina ng biglaan So ulitin ko, hindi porket tawag nito, hindi porket sa akin sa kwarta ko palang pinapasok yung ganong mabilis na pagkambyo, ganun yung gagayahin nyo. Depende yan sa motor, depende sa setup ng ng motor natin. Lalo na pag mga high speed yung sprocket natin, nasa third gear ka pa lang, matulin na yung motor, matulin na yung takbo. So sa mga ganito kasing set sa akin, low speed lang to. So ang pinakang niya, ang pagbilis pa lang niya, nasa third to fourth pa lang yung lumalabas yung bilis niya. Doon ko pa lang inaano. Yung iba kasi, yung mga high speed, second gear pa lang, second to third, matulin na. Basta pag matulin yung motor, mabilis din yung shifting nyo, tapos sabay. Pag mabagal yung takbo, laging mauna sa shift ay clutch lever. Okay? So yan lang mga sabwat. Sana may kahit pa paano meron kayong konting idea. Kasi marami kasi natin na-experience na bago pala yung motor nila, alaga naman sa change oil, ganito ganyan, basag ang makina. Okay, saan na yan guys, yung reason yan sa ng pag-ship. Lalo na kung single driven lang naman yung motor mo. So sigurado may problema sa pagpapasok ng cambio. Kaya sisiraan tayo ng pyesa sa loob ng makina. Alright? So ayun lang mga kasabwat, para sa mga mga veterans na nagmagamit ng Tennex Alpha. So share nyo yung proper nyo, kung ano yung proper nyo sa proper shifting nyo sa mga motor natin, para magkaroon din ng idea yung iba na mga baguhan sa ganitong sitwasyon, para maiwasan yung pagkasira ng maaga ng mga pyesa sa loob ng makina. Alright, ride safe, peace out.